Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so just today, binanggit ni dating USEC Undersecretary Bernardo na si Cheese Escudero ay isa sa mga senador, okay, na nakatanggap ng kickbacks. Aba? So, mukhang ano sa tingin nyo guys? Ito na ba yung katapusan ng kanyang political career? Okay, so but first, let's watch this and later, pag-usapan uli natin, reminder, yung mga bagay na or mga allegations na nagsusurround kay Jesus Escudero. Okay, let's watch this. David, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Cheese Escudero as follows. Maynard Ngu, I are close friends and we go years back. By the way, si Maynard Ngu, later papakita ko sa inyo guys kung sino yan. At dito sasabihin ni Yusek Bernardo yung anong connection niya kay Cheese Escudero. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. Magkano 80? After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million. Oh, di ba? Ang laking pera, no? 800 million pesos. So sa kanila, imagine yun sa budget season. Yung pera na yun, mapupunta sa mga politikong walang hiyang ninanakaw ang pondo ng bayan. Di ba? Sino hindi maiinis dito? Guys, right? Okay, let's listen more. Or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Okay, na yun ba? Ayun, okay. So nakikita nyo guys na so Maynard Ngu, siya yung bagman ni Cheese Escudero. Tapos magkikita sila sa Maynila para i-hand yung pera and then si Maynard na yung bahala kung magkano. O yung 800 bibigay o meron siyang hati doon. Di ba? So yun, sino si Maynard Ngu? Okay? So pasilip natin very quick dito sa Impact Leadership. Okay? So kita nyo dito, si Maynard Ngu, Special Envoy of the Philippines to the People's Republic of China for Trade and Investment Tourism. Ito ay, I believe, in-appoint ni Bongbong Marcos itong tao na to sa pagiging special envoy. So let's learn more. Sabi dito, was tagged by Bernardo, yung kanina, okay, as alleged bagman behind 160 million kickbacks para kay Cheese Escudero. Na ano ang kanyang mga negosyo? Sabi dito, CEO of Cosmic Technologies, maker of Cherry Mobile. Alam niyo ya guys, yung telepono. One of the country's most popular phone brands. Founder of Cork Wine Bar. Director, Altus Property Ventures, Robinson Land. Okay. So konektado sa Robinson. Okay. Starway Pimping Technology and Director of Quantum Mobile Gears. Casanova. Sean's Technology, MSN Foundation, AccuCom System Solution, and Cosmic Digital Universe. So ang dami niya palang company. Okay. Tapos nasa gobyerno pala siya. Grabe. Political government links. Appointed Special Envoy
of the Philippines to the People's Republic of China for trade, investment, and tourism 2023. Kay Bongbong yan. Reported contributed 30 million to the Escudero 2022 senatorial campaign and also donated 1 million kay Padilla. Taga De La Salle University siya. Okay? Now, yan si Ngu at siya yung nagbigay ng pera kay Jesus Escudero. So that means sabit na sabit, tunaw si Jesus Escudero dito sa bagong aligasyon. Imagine niyo, pag tinuro ng tao sa pinakababa, tinuro yung boss nila, syempre, hindi, I'm sure guys na ayaw nilang sila lang yung makakasuhan. Di ba? There's always a person higher, kumbaga, sa mga ganitong kabulastugan na korupsyon na nangyari sa ating bansa. At mukhang si Cheese ang nagko-connect. Okay? So imagine niyo ang perang binabayad natin, ikaw, at tayong lahat, ay napupunta lang sa mga walang kwentang mga politiko. Di ba? So, imagine niyo ang galit na siguro halos lahat na nagagalit dahil sa ganito. Di ba? Okay. Now, ano pa ang mga other allegations na konektado si Cheese Escudero? So, pakita ko sa inyo another link. Okay. So, sabi ko dito, can you tell me again about Cheese Escudero's allegation? Yun na yun, yung kanina kay Yusek Bernardo na konektado siya sa flood control projects, nakakuha siya ng 20% of 800 million or 160 million. Tapos Maynard, businessman siya, campaign contributor. This money is supposed to intend for the senator. Bernardo claimed that Ngu asked him to submit a list of projects. Some of the were later included sa GAA. Okay, so Valenzuela La at Marinduque. In response to this allegation, syempre dinanay ni di ba? Yan. Now, I believe hindi lang si Cheese, madami pa. Si Bong Revilla, si Binay, si Saldico, tsaka I remember si Martin Romualdez. Ano pa yung mga allegations? Remember yung 140 million na insertion? Yan. Kung natatandaan nyo, nag-insert si Escudero ng budget last time, right? At na-leak ito, napalabas to. Diba? Para sa 2025 national budget. Okay? At ito ay yung budget na yon ay mapupunta, yung 142 billion ay mapupunta sa Bulacan. At dito, na-discover na yung mga ghost projects, may mga substandards, at naka-benefit din dito, not only Cheese, at si Joel. Di ba? Ano pa? Yung violation ng Omnibus Election Code. Bakit? Kasi yung mga government contractors, okay, ay nakapag-donate sa kanya ng 30 million. Tapos meron pang, I think, if I remember, sa something like 11. Okay? Pero bawal na bawal yon sa ating Omnibus Election Code. That means, pwedeng makansela ang kanilang or matanggal sila sa pwesto kung mapatunayan, di ba, na natotoo ang allegations, right? At ano pa? Yung yun. So, ano sa tingin nyo guys? Ito na ba yung katapusan ng karir ni Cheese Escudero? Di ba? So, hindi, wag natin isipin na si Cheese lang, si Joel, si Jinggoy, ang daming mga politiko involved dito. Kung hindi nangyari yung away nila, I'm sure hindi ito mabubulgar. In my opinion. Okay? Yon. So ano tingin nyo guys? If you have any comments or suggestion, type nyo lang kung anong sa tingin nyo. Ito na ba yung katapusan ng karir ni Cheese Escudero?
o masasalba pa niya ang kanyang sarili. Kung natatandaan ko, meron ng recommendation to file cases against them. Okay? So, hopefully, magiging mabilis at patas yung hustisya. Sana hindi tumagal. Di ba? Alright, so thank you for listening. Hopefully, meron pa akong time later on to talk about other information, other people involved sa flood control scandal. Alright? Thank you po sa mga nanonood and I'll see you in the next video. Thank you.